Panandalian po natin kaugnayan ng Diyos sa oras na ito. Father God, once again, salamat po Lord sa napakagandang araw na ito. Lumalapit po Lord kami sa inyong harapan. Humingi po Lord ng habag, ng awa. Kung may nagawa po kami, hindi kalugod-lugod sa inyong harapan, patawarin niyo po kami, O God, Father. Maging maayos lamang po Lord yung aming pagsamba, aming pag-awit, pagpupuri sa inyo, O God, Father. Linisin niyo po ang aming puso upang maging kalugod-lugod sa inyong harapan, O God, Father. Salamat po sa mga oras na ito, Panginoon. Maging worth it, maging quality time po ito, Lord, para sa inyo, para papurihan at pasalamatan ka, O God, Father. At Lord, dinadalayan ko po yung praise and worship team. Pangunahan niyo po sila, samahan niyo po sila. Gabayan niyo po sila, Lord, sa paglilid upang maramdaman po namin yung presensya niyo. Kaya din po, Lord, ang aming speaker, ang aming pastora, Lord, lahiran niyo po siya, Lord, ng iban na ng Espiritu, kayo po ang gumabay sa Kanya. Anoint niyo po siya. Samahan niyo po siya, Lord, sa Kanyang pagtuturo sa amin. Yan niyo po, Lord, na maunawaan at maintindihan po namin ito, Lord, ng payapa at malinaw, O God, Father. At Lord, sa aming mga makikinig, Panginoon, buksan niyo po, Lord, ang aming puso, Lord. Bigyan niyo po, Lord, kami ng pusong handang magpatuwid, handang makinig, handang sumunod sa kalooban niyo, O God, Father. Kaya hindi po, Lord, yung mga kasamahan namin, Lord, na wala pa dito, Panginoon. Ingatan niyo po, Lord, sila, Lord, sa kanilang pagbiyahe. Yan niyo po, Lord, na payapa po silang makarating dito, O God, Father. At Lord, dinadalayan din po namin, Lord, ang bulwagang ito, Lord. Tinatabi po namin ang magawa ng kaaway. In Jesus' name, Spirito, Lord, ng walang interes, ang kwentuhan. Tinatabi po namin yan sa Panginoon Kristo Jesus. Bagkus, Lord, magibabaw po, maghari po, Lord, ang inyong banal na Espiritu sa lugar na ito, God, Father. Turuan niyo po kami, Lord, na sumunod sa kalooban niyo, makinig sa inyong mga utos. Tanggapin, Lord, ang mga pinag-uutos niyo, O God, Father. Salamat po, Lord. Sa mga oras nito, Lord, minsan pa, Lord, hayaan niyo po, Lord, na makapagpuri kami, makapagpasalamat po, Lord, kami. Nang walang iniisip, Lord, kaya pa at malaya kami magpuri sa inyo, O God, Father. Minsan pa sa inyo lahat ng pabulit pa sa salamat sa Panginoon Kristo Jesus. Amen. Praise God. Bago po tayong magsimula, awitin po natin yung I love you with the love of the Lord. Doon po tayo. Praise the Lord! Hallelujah! Tunay nga po na lahat po tayo magkasama-samang magpupuri sa ating Panginoon. Amen? Amen! We are here to bless our God. Hallelujah! Praise God!
Lord. Hallelujah. Oh, we praise you, Father God. No end, oh Lord. Hallelujah. We are here, Father God, just to praise your name, O Lord. To magnify your holy name, O Lord. Hallelujah. We enthroned, O Lord. We enthroned, O Lord, in this place. Oh, glory. Jesus.
kabila ng kakulangan namin, mga shortcomings namin, mga setback namin, Lord, nandyan pa rin po kayo, thankful pa rin kayong nagmamahal sa amin, O God, Father. Tunay nga na dapat sa papurihan, pasalamatan, Lord. Salamat po, Lord, sa kanakilaan niyo sa aming buhay. Salamat po, Lord, sa mga biyaya, Lord, na patuloy yung pinagkakalog niyo sa amin, Lord. So, hindi po namin deserve yung pag-ibig niyo, yung mga pagpapala niyo, pero dahil thankful po kayo, pero dahil mahal na mahal niyo po kami, Lord, patuloy po niyo kami inuunawa, iniibig. Salamat po, Lord, sa dami ng pag-ibig niyo, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na po ng mga papuri, papasalamat, Lord, para sa inyo, God, Father. Salamat po, Lord, sa kapagihan niyo. Sa buhay, Lord, na inalay niyo, Lord, para sa aming kaligtasan, Lord, God, Father. Tunay nga, Lord, karapat-dapat matanggapin ang lahat ng papuri, pasasalamat, at kanikilaan sa Panginoon Kristo Jesus. Amen. Ay, yung mga bata po, pwede na po tayo sumakyan. So, i-prepare na po natin yung sarili natin. Yung mga nagno-notes po, nagta-take note po ng mga verses, yung lesson natin, handa na po natin yung notes natin. Higit sa lahat, handa na po natin yung puso natin, yung isip natin, yung attention natin. Bigyan na natin lahat para kay God sapagkat oras niya ito. At wag po natin tipirin yung oras na bibigyan natin kay God. Oras niya ito, ibigay natin yung attention natin ng 100%. Kasi si God, di ka tinitipid ni God. Kahit nakukulang tayo, nagpo-call tayo, nagpe-fail tayo, pero yung love ni God, patuloy tayong niyayakap, patuloy tayong hinahanap, kasi mahal na mahal ka ni God. So this time, handa na po natin yung sarili natin, tanggapin po natin ang salita ng Diyos. Tawagin ko na po si Pastor Lasenia Agnes. Happy Worship Day! Happy Worship Day! Amen. Pakisabi sa akin mo, you are a blessing. You are a blessing. You are a blessing. Blessing ang bawat isa sa atin. Again, ulitin ko, you are in the safest place in the world, the church. So, sa araw na ito, maraming pagpapala ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon na patuloy siyang nagmamahal sa atin. Patuloy siyang nagbabantay para sa atin. Through the power of the Holy Spirit, binigay na niya sa atin para lagi tayong bantayan, turuan. Kaya ibigay din natin ang kapanahonan na hinihingi ng Panginoon. Sabi niya sa Ecclesiastes, there's a time for everything. Time to worship the Lord, time to pray to the Lord, time for our family, time for our necessities. Merong oras ang bawat ng lahat ng ginagawa natin. At yan ay itinalagaan ng Panginoon para magampanan natin ang lahat-lahat. Hindi siya nagkukulang sa mga paalala, hindi siya nagkukulang sa pagmamahal, dahil ang gusto niya, doon tayo, na tayo ang makasama niya. Hindi yung mga hayop na nilalang niya, hindi yung mga ayaw niya makasama, hindi ikaw. Pakisabi ulit, ikaw ang gusto makasama ng Diyos. Ikaw ang gusto makasama ng Diyos. Kaya, dalawang beses na tayong nag-series doon sa paano nag-umpisa ang salitang multiplication. Nakita natin sa first part ng Genesis nang tinawag si Abraham. Nakita natin, doon nag-umpisa ang salitang vision or pangitain ng Panginoon. Sinabi niya, tinawag niya si Abraham, Abraham, lumabas ka sa tent mo, lumabas ka dyan. Tingnan mo mga tala sa langit. Mabibilang mo ba yan? So, hindi mabibilang ng sino man ang mga tala sa langit. Pero ang pangako ng Diyos kay Abraham, yan, ganyan karami ang magiging anak mo. Tayo man ngayon, meron din tayong vision sa ating sarili. Ano ang gusto mong marating? Kasi kung minsan yung bata, maliit pa lang, tatanungin mo, anong gusto mo paglaki mo? Gusto ko maging teacher ako.
Meron kasi akong isang kaibigan na tinetherapy ko nung araw, napakayaman nila, dyan sa Talayan Village. Meron siyang mga apo, tinawag niya yung isa. Sabi niya, anong gusto mo paglaki mo? Ano yun, siguro mga 3 years old or 4 years old na. Sumagot yung batang lalaki. Gusto ko ganito. Hawakan mo yung bag mo. Kunyari dadaan ka dito. Tingnan ko yung laman ng bag mo. Yun ang gusto ko, maging gano'n ako paglaki ko. Ano yun? Security guard ka, di ba, sa mall? Ganun pag nakikita ng bata, alam niya kung anong gusto niya. Yun ang nakikita niya eh. Pero habang lumalaki siya, nagkakaroon ng pagbabago yun. Pero ang Panginoon, hindi nagbabago ng pagtawag sa atin. Hindi siya nagbabago. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Amen. Yun ang Panginoon natin na sinasamba. Kaya tayo nandito sa church to recognize the presence of God in our life. Church ang ginagamit ng Panginoon para magpakilala siya. Hindi ang taong tinatawag niya. Hindi ang mga method kung paano siya sasambahin. God anointed the people, not the method. Ang mga method ang gawin mo, kung wala doon ng Panginoon, walang mangyayari. Kaya, ang ina-aproba ng Panginoon, ang tao. Hindi yung paraan or yung way kung paano, kundi yung tao mismo. So, sabi nga natin, ang pag-aralan natin ng vision, kung kanina nagsimula ang salitang vision, that is the best explanation in the Bible of what the word vision means. Yung pinakita niya kay Abraham. Pagkatapos ito, sabi nga ni Abraham, paano ako magiging ganyan karami? Wala nga akong anak. Tinawag mo ko, 75 years old ako. Then, ilang taon na ako ngayon? Magkakaanak ka. Mag-focus ka lang. The Lord will fulfill your dreams. Ano man ang mga pangarap natin, nakasama ang Diyos, gagawin ng Panginoon yun. Huwag lang tayong turning to the left or to the right, basta mag-focus lang tayo. Ang gusto ng Panginoon, siya ang sentro mo. Sa Kanya ka palagi nakatingin dahil sa palagi nakatingin sa iyo. So, nakita natin, dumating ang kapanahunan, 99 years old si Abraham, dumating ang angel at nagsabi sa kanya, manganganak na yung asawa mo sa 1 taon ganitong panahon. Natinig ni Sarah. Magiging ng tawa si Sarah dahil 90 years old na siya. So, dumating ang kapanahunan na nagkaroon ng sanggol si Abraham at si Sarah na ang pangalan ay si Isaac. Ganon din ang ginawa ng Panginoon, sabi ng Panginoon kay Isaac, Isaac, magkakaroon ka ng maraming anak, magkakaroon ka ng maraming lahi. From Isaac, dumating si Jacob. Sinabi din ng Diyos kay Jacob, Jacob, magiging kasing dami ng alamok sa dagat ang magiging inapo mo. So, pinaniwalaan ni Jacob. After 20 years nang bumalik si Jacob, ganun pa rin ang sinasabi ng Panginoon sa kanya. Diba, umalis si Jacob, pumunta kay Laban. Nang bumalik na siya after 20 years, ganun pa rin ang sinasabi ng Panginoon sa kanya. At ito ay pinaniwalaan niya. Hanggang sa dumating ang kapanahunan sa pamagitan ni Joseph na nanggaling sa lahi ni Jacob. Know that the 12 tribes of Israel came from Jacob. At si Joseph, ang kanyang anak niya na matanda na siya noon. Dalawa naging anak niya. At si Joseph ay kinamumuhan ng mga kapatid niya. Kasi kung nananaginip siya, kinukwento niya, alam niyo na naginip ako, yung mga stars lumuhod sa akin. Pero nag-iisip na noon si Jacob dahil gano'n ang pangarap ni Joseph. Ang mga kapatid niya ay galit sa kanya. Hindi natutuwa yung mga kapatid niya sa kanya. Sila ay 4 na magulang na nandoon sa isang bahay. Pero ang mga anak na 12 ay sinet aside ng Panginoon upang ito ang maging lahi ng 12 tribo ng Israel.
Pero sabi natin, na according to the Bible, ginamit si Moses. Pagkatapos ni Abraham, ginamit si Moses. Si Moses na pinanganak sa Egypt, pero noong panahon na yon, nangisilang na si Moses, nabalitaan ito ng paraon at merong plano ang paraon na patayin ang lahat ng mga 2 years pababa. 2 years old pababa. Para mapatay ang sinasabing darating ng mga kapanahon na merong papalit sa kanila. So, si Moses ay tinawag ng Panginoon. He was trained 40 years in the Pharaoh's office. Mga idol worshippers ang nasa Egypt. Ganon ang natutunan ni Moses. Pero mahal niya ang lahi na pinanggalingan niya, although walang nagsasabi sa kanya. Hindi ang Panginoon lamang. Nilalaga si Moses ng Panginoon upang ilikas ang 400 milyon, umabot ng milyon ng mga tao sa Israel sa pagmagitan ng mga Egyptian. Sabi ng paraon, pag nanganganak na yung mga Egyptian na yan, pumunta kayo at patayin na ninyo ang ganda sa gol, itapon mo sa ilog. Pero sabi ng mga people, paano po pag dumadating kami doon, nakapanganak na, malalakas sila, hindi katulad ng mga Egyptian. So, dumami sila ng dumami, na-train si Moses sa kaharian ng paraon. Matalino. Ngunit, mahal niya ang kanyang kalahi. One time, meron siyang napatay na isa. At hindi niya alam na meron nakakita. At dahil sa pangyayaring ito, pinadala siya sa Midian. A place of bitterness. Bakit? Mangangalagaan siya ng mga tupa na hindi niya pag-aari. Mangangalaga siya. In the wilderness, that is a place of blessing because you are being trained by God. Sa anumang mga kahirapan na pinagdadaanan mo, this is your training ground. Dumadaan ka sa wilderness na akala mo wala lahat, mahirap, walang pagkain, walang ganito, walang tubig. No. That is a place of your experiment. Dito tayo tinitrain ng Panginoon kung dumadating ang problema, di ibinibigay sa iyo para manghina ka, kundi maging kalakasan mo ito. Because, meron pa bang mas malakas sa Diyos? Wala. Ang sabi ng God, because you are a believer, I will never leave you nor forsake you. Huwag mong panghinaan na naman ang mga pinagdadaanan mo because there is something better, the best God is to all of us. May dumadating lang ang pagsubok, tandaan niyo po yun, to train you. Hindi para pahirapan ka, hindi para apihin ka, kundi daanan mo ito para pagdating ng mga kapanahonan, lalagpasan mo ito at dumating ulit ang problema na yan, sasabihin mo, alam ko na ang gagawin ko. We have to go to God. Kaya po sa Presinto 2 ng Masambong, nagpupunta kami doon every Wednesday at 2:30. More than 300 people na ang nakarinig na mensahe ng Panginoon tungkol sa salvation. Hindi natin alam, baka may mamatay na sa kanila dahil sa hirap na nandoon sa loob ng presinto. They listen to the Word of God. They try and they long to hear more. Dahil hindi natin alam ang buhay ng tao. May namamatay ng bata, matanda, babae, lalaki, lahat. Mamamatay, pero hindi natin alam kung kailan. So habang may panahon tayo, share the love of God. Pamalita mo ang pagmamahal ng Panginoon. Kung dumadaan man sa pagsubok, sabihan mo siya, encourage mo siya, pinagdadaanan mo lang yan. Sa bandang huli niya, tagumpay ka. Dahil kasama mo ang Diyos sa lahat ng lakad mo, sa lahat ng gulo sa buhay mo, sinasamahan ka ng Diyos. Kaya nakita natin ang takbo. And then, last week, ang pinag-usapan natin, the secret of multiplication. Nire-recall natin ito para natatandaan ninyo kasi gusto nating ma-retain sa isip natin ang lahat ng ito. Gusto natin alam kung paano tayo magsisimula, no? Magsishare ka. We do not know where to start. Kailangan alam natin, tinuturo ng Panginoon sa atin yan.
Repetition makes retention. No? Nare-retain natin sa ating isip. So, makita natin, God is a God of order. Sabi niya, nung nilalang niya ang mundo, ang langit, ang lupa, ang dagat, ang himpapawid, ang mga hayop na ilalagay sa dagat, pati sa himpapawid, lahat yan, mga puno, lahat yan nilalang ng Panginoon in order. Una nang nilalang, magkaroon ng langit, paghahagi ng langit at ng lupa, in order. Kaya nangyari, one time, sa Book of Mark, magpapakain siya ng libu-libong tao. Hindi niya, paano niya mapapakain ng libu-libong tao? He made the order na kung pumila kayo ng tig-10, tig-50, tig-100, that is an order. And then, before they prayed for the bread, sabi ko nga, when the Lord Jesus Christ prayed, and He gave the bread to the disciples, dito nag-multiply sa kamay ng mga disciples ang bread na ipapakain sa libu-libong mga tao. Multiplication comes when the Lord gives you the bread. Yan ang multiply sa kamay mo. So, God is a God of order. Gusto ng Panginoon, may order ang lahat ng bagay. Sa isang pamilya, halimbawa, kung meron si galot pero hindi pagkakasundo, hindi yun order. Meron nag-aaway, meron tampuhan, hindi yun order. God is the center in our lives. Kailangan, konting gusot, ayusin agad para you are in order. Paano dadating ang blessing kung puro tayo complain, kung puro tayo problema, awayan, hindi nagkakasundo? The blessing will not come to that place. Because God is a God of order. Kung ang pamilya ay nagkakasundo sa isang layunin, merong order doon. God loves order. Kung halimbawa sa church, merong ganito, merong ganyan ang gusto, hindi tayo nagkakasundo, it is not an order. It is disorder. Kailangan nagkakasundo tayo because we are the sons of God. Are you the sons of God? Amen. O dapat may order din tayo. Hindi yung order na pansit, hindi yun. Order na magkakasundo. God moves in the church. Sa church, nagmumove ang Panginoon. Kaya, pag nagkakasundo ang church, blessing will fall. Darating ang mga pagmapala kung nagkakaisa tayo sa isang layunin ng pagsamba, ng pagkilos, paggawa, paglilingkod sa Panginoon. Kaya meron tayong division of labor sa church. Hindi kayang gawin ito ng iilan lamang. Yung order ng Panginoon ay dapat natin sundin. Kaya, sa lahat ng mga gusto ng Panginoon, dumating kasi ang Panginoong Jesus dito, lumakad na tayo, umandar na ang pagpapala ng Panginoon, dumami na ang tao. Sabi natin, yung mga Israelites, complain sa wilderness. Nilabas na sila ni Moses para matanggap nila ang pagpapala ng Panginoon. That is not the plan of God na mag-complain sila because they are in the wilderness to be trained as priests. Gusto ng Diyos na maging kapanggagawa ang mga unang nilikha niyang mga Israelites. Pero, nung nandun na sila sa wilderness, patuloy silang nagmamurmur, nagsasalita ng hindi maganda. Hindi sila satisfied sa pamamahala ni Moses na ginagamit ng Panginoon. And even when the trouble comes, gusto na nila, bumalik na kaya tayo sa Egypt? Balik na tayo. Hindi na natin nakakain ng gusto natin. Hindi na tayo nakakakain ng meat, ng melons, ng mga masasarap na pagkain na kinakain natin doon sa Egypt. Puro mana. Every day of our life, puro mana yung kinakain natin. Paano nakakatsawa na? Balik na tayo. At gusto na nila batuhin si Moses para mamatay na. Look at those people na iniligas na because they do not know. Kahit na sinasabi ni Moses, this is the instruction that has come from God.
Pero hindi naniniwala ang mga tao. Naniniwala sila kung ano sinasabi ng puso nila. Naniniwala sila. Yan sabi ng Panginoon, okay, you do your work, I will do my work. Wala makakapasok sa promised land, kundi ang 20 years and below. All those complainers will die in the wilderness. So, napakahirap ng ginawa ni Moses. Napakahirap ng trabaho binigay sa kanya ng Panginoon. Pero sa pamamagitan ni Jethro, he is not a believer of God, but instruction comes from Jethro to teach Moses. Moses, ganito gawin mo. Order. Mag-order ka 10, 20, 50, 100. Yung mabibigat na problema, yun lang ang sa'yo. Yung magagaan, kaya na nilang lutasin yun. Paghapon magdamag ka ng nakaupo, pagod ka na. At nakinig si Moses. Nang makinig si Moses, dinivide niya ang mga taong ito. Well, nandun lagi ang 12. No? Nandun palagi ang 12. 12 nagsimula sa 12 tribes of Israel. Ginawa ni Moses, ang mga Israelites na ito ay pinatugtog niya doon sa templo, inayos niya yung templo, at natakot yung mga karatig bayan ng wilderness. Natakot sila. Pero mga pagkakataon, ang tao ay nanghihina. Bakit? Nanghihina ka kasi nakatingin ka sa flesh. Pero spiritually, when you look unto God, the author and the finisher of your faith, everything will turn out well in your life. Ganun ang Panginoon. Wala mang accepted sa pagsubok. Kay believer ka, kay manggagawa ka ng Panginoon, walang accepted sa trial or sa pagsubok na gustong ibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi, bakit? Pag nagbigay ng assignment ang Panginoon sa'yo, consider it is already done. Bakit? Kasi hindi man ikaw kumpletong gagawa niyan. Ang Diyos ang gumagawa, pero kailangan dahil ikaw ang nakikita sa pamamagitan ng mga tao na babahaginan mo. Ikaw ang nakikita ng tao, hindi naman na nakikita ang Panginoon. God is Spirit and in truth. Worship Him in spirit and in truth. Ginagamit ka ng Panginoon para makarating sa kanila ang gusto ng Panginoon ay parating sa kanila. Ikaw yun. Pakisabi sa katabi mo, ikaw yun. Tayong lahat yun. Hallelujah. So, makita natin, pag order ang lahat, halimbawa magluluto ka ng tinola, halimbawa lang, punta tayo para lalo yung maintindihan. Siyempre, prepare mo na yung sibuyas, bawang, luya, walang kamatis yun, ha? Makalagyan nyo ng kamatis pag tinola. Sibuyas, bawang, luya. Ihanda mo na yung papaya o sayote. Ihanda mo na rin yung manok mo. Hindi yung buong manok. Siyempre, slice na yun. Dapat may instruction, di ba? O, para masunod mo. And then, anong gagawin mo? Ang gagawin mo, konting mantika, and then yung bawang, and then yung sibuyas, and then yung luya. And then, ilagay mo na doon yung manok. Takpan mo. Para maalis yung langsa ng manok. Ganon. Ewan ko kung saan, paano yung style nyo, bilawin nyo. Iba-iba yung style ko minsan, di ba? So, para masarap yun. Huwag kang magluluto pag galit ka. Maapektuhan yung niluluto mo. Parang hindi masarap, parang matabang o kung ano. Kung muli, huwag kayong magluluto pag galit kayo. Yung galit mo, mapupunta doon sa niluluto mo, hindi magiging masarap yun. So, order. Order, step by step. Ginagawa natin ito para makita natin na ang ginagawa natin ay ayon sa gusto ng Panginoon na order. Kaya sabi natin, merong order para sa
sa pamilya, may order para sa church, meron division of labor para sa church dahil tayo ang gumaganap dito sa church. Ano mang method meron ka, hindi lang bine-bless ng Panginoon, ang ibe-bless ang tao. Ikaw ang ibe-bless, hindi yung style mo. No. Sabi natin, maraming klase ng Christian. Merong G12, merong ganito, merong full gospel, merong Pentecostal, merong kung ano-ano. Kahit na ano pa yan, hindi yung ibe-bless ng Panginoon, ang ibe-bless na yung tao. So, tayo ang ibe-bless. Ayaw nyo? Amen. Tayo ang ibe-bless. Amen. Okay. So, sa lahat ng bahagi ng buhay natin, nakatingin lang ang Panginoon sa atin. Alam na natin ang salita ng Diyos. Naririnig na natin, madalas na yung gospel na nadidinig natin. Sa karirinig natin, alam na natin yan. Pero, alam lang natin. Pero hindi natin ginagawa. Alam mo nga magluto, pero ayaw mo magluto. Ganun yun. Sabihin mo, hindi ako magluto. Para yung iba magluto. Sometimes, ganun ang nangyayari. Alam na natin yung Word of God, pero hindi natin ginagawa. Diba, sinabi ganun eh, mag-pray tayo, sumama tayo sa army ng God. We are the army, we are the soldiers of Christ. Are you? Amen. We are the soldiers of Christ. Tayo ang sundalo ng Panginoon dito sa ibabaw ng lupa. Ngayon, bilang sundalo, alam mong gagawin mo dahil na-train ka na. Na-train ka na kung anong gagawin mo. Dahil tayo ang sundalo ng Panginoon, inaasahan ng Panginoon na ipapakipaglaban natin ang pagiging Diyos na ang Panginoon. Kanino? Doon sa mga kaaway. Na halimbawa, meron tayong kaibigan, bago mong puntahan yung kaibigan mo na galit sa'yo dahil yung sinasabi lagi, praise the Lord, galit sa'yo yun, ipanalangin mo siya bago ka pumunta sa Kanya. Bakit? Mas nakakaintindi ka kasi mas naiintindihan mo Word of God kaysa sa Kanya. Ang dapat sa'yo, magpakumbaba, persevere, magtiis tayo, kung hindi na tayo naiintindihan, basta ipanalangin mo siya. Ipanalangin mo siya. Sino ipapanalangin mo? Siyempre, alam mo na kung sino yun. Para mabuksan ang kaisipan niya na mayroong talagang Diyos na nagmamahal para sa atin. Kung hindi natin uunti-unti ng ganito at wala tayong gagawin, nakikinig tayo ng preaching about the Word of God, kumakanta tayo ng victory for the enemies, victorious tayo, pero pagdating natin sa bahay, sila na lang, manonood na ako ng TV, kakain ako, yung favorite kong teleserye, papanoorin ko. Wala na silang mag-praise the Lord doon. No. We are one body in Christ. Iisang katawan tayo na bahagi ng katawan ni Kristo. Lahat tayo, merong parte doon. Anong parte ka ba? Merong kamay, may paa, may mata, may tenga, may bibig. May lahat ng bahagi. May parte tayo sa katawan ni Kristo. Kaya, tayo, ang tinatawagan ngayon ng Panginoon. Tapos sa mga disciple, during that time, si Jesus Christ, busy. After makapagpassing ng 40 days, that was the time, tinungso na siya ng kaaway. 40 days ka na nag-fasting, siguro, nagtuon ka na. Sige nga, gawin mo ang tinapay itong mga bato na to. Masarap ito, gawin mo siyang bathing face na eksimana. Ano sabi ni Jesus Christ? Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. And then, tinap pa siya ng decade ka dito sa taas. Tumalog ka dyan at sasaluhin ka ng mga anghel. Kung ano-ano ang ginagamit ng kaaway, dahil katatapos lang niya mag-fasting ng 40 days, mahinang-mahina siya, maray, dahil nasa katawan physical siya. Gutom na gutom, mahina. Pero that time, after na mapagtagumpayan niya ang panunokso ng kaaway, dito na siya nagsimulang maglingkod. Dito na siya nagsimula ng kanyang gawain dito sa ibabaw ng lupa. Tinawag na niya ang kanyang mga disciple to prepare them
Si Jesus pumunta sa bayan-bayan, nagpapagaling ng may sakit, nagpapalis ng masamang espiritu, nananalangin sa taong nangangailangan ng panalangin, hanggang sa tinawag niya ang mga disipulo. Sabi niya, kumuha kayo ng bangka para in case na kailangan natin pumunta doon, may gagamitin tayo. Pero nagtulong ng mga disciples. Tinutulungan lang siya pero walang magawa yung mga disciples dahil si Jesus lang ang nagpapagaling sa may sakit. Nagpapabano ng mga patay. Lahat yun, si Jesus Christ lang. Dumating sa kapanahunan, sabi ng Panginoon, hindi ako magtatagal dito. I have to stay in a limited time only. Kailangan i-pray ko si God. Muli, pulutong ang sumusunod sa kanya, but he called again only 12 people out of the multitude. Tingnan nyo, ang mula doon sa umpisa, 12. Tinawag niya ang 12. Dahil alam niya na darating yung kapanahon na naalis ako. Iiwanan ko sila. Sino ang gagawa ng mga iiwanan kong trabaho? Kundi ang mga disipulong ito. Kaya tinawag niya 12 disipulo. Tingnan niyo ako. Tingnan niyo lang yung ginagawa ko. Huwag kayong kumuha at papel dahil wala pa nung panahon na yun yan. Wala pa rin sermon para i-text mo mga ganun. No. Tingnan niyo ang aking ginagawa. Kaya bagong malis ang Panginoon Jesucristo, trinay na niya ang 12 disipulo. And then, trinay na niya, inutusan niya na humayo ang mga taong ito. And then, naging 70, naging 120, at dumami ang disipulo. At tayo, we are saved because of the lives and the blood of those disciples. Kahit naibitin sila, kahit na hatiin ang katawan nila, at hatiin ito, patakboy ng kabayo na magkabilang panig, hindi sila tumigil, hindi nila binigay, hindi sila bumigay sa gusto ng kaaway, hindi nagpatuloy sila because they are the witnesses of the Lord Jesus Christ. Nakita nila ang pagpatagal, ang pagtuturo ng Panginoon hanggang sa mamatay siya sa bundok ng Kalbaryo para sa iyo, para sa ating lahat. Namatay siya. Iniwan niya ang gawain sa kanya mga disciples. Nangamatay na ang mga disciples. Wala na silang lahat. But the Word of God lingers in our hearts and in our mind. It is your chance to do the work that the Lord has entrusted to each and every one of us. Andiyan kayo. Amen. Binigay niya ang gawain ito sa atin. Binigay niya ng buong puso ang gawain ito para pagdating ng kapanahon na nawala na siya sa mundong ito. Ikaw, ang kanyang disciple na magpapatuloy nito. He even gave the principles of one. I and the Father are one. Father in heaven, nanalangin pa ang Panginoong Jesus. Kung paano tayo ay magkaisa ang lahat ng mga tao, pinigyan natin ang pagkakataon na makilala, tanggapin si Jesus as Lord and Savior of their life. They will be one with us. We are united with them. Hallelujah. And the Lord said, my sheep hear my voice, and they know me. I know them, and they know me, and they will follow me. Are you the sheep of God? Amen. Ikaw ba ay tupa ng Panginoon? Amen. Dapat sumusunod tayo. Dalang gawain ay para sa ating lahat. Tinawag niya tayo para maging kaisa niya sa gawain na hindi kayang gawin ng iba. Ikaw lang ang makagagawa nito. Di ba? Merong mga bricks. Merong nagtatayo ng pundasyon para ang Word of God ay magpatuloy. Itong buhay mo ngayon, isa ka sa nagtatayo ng bricks. Ano yung tinatayo ng bricks? Patutong ba yan? Or, kasi nakasalansan yan ng ganyan-ganyan.
patong. Yung pinapatong mo ba ay isang matibay na bricks o madaling matumba? Be sure, not your diploma, not your masters, not your mastery in school or whatever, but the work that you have done for the Lord, it counted the most in our lives. Iwanan natin ang lahat ng ito. Yung bricks mo mananatili yun. That will be the strong foundation that you have to do para yung inilagay mong bricks na nakapatong doon ay hindi maliba. It is your way that count the most in serving the Lord. Kung kaya natin gawin sa kapanahonan ito, gawin na natin habang nandito pa tayo. Hindi yung kailan masakit na yung mga tuhod, hindi na makalakad ng mga patwid, hindi na makatakbo, hindi na maitaas ang mga kamay. At sasabihin mo, kung malakas lang ako, pupuntahan ko yung kaibigan ko para makapag-share ako. Why not now? Gawin na natin habang may panahon pa. Time is running out in our lives. Hindi tayo palaging nandito. Iiwanan natin ang bansang ito. Iwanan natin ang mundong ito. Anong legacy na maiiwanan natin sa kapanahonan ito? Anong masasabi nila habang tayo narito? Hallelujah. Let us go to the book of John 14. Book of John chapter 14. Hallelujah. Ito po ang start ng message. Please let us stand. That is 1 to 6. Let not your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you know. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, and how can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Let us pray. Father in heaven, we thank you for the holy words that you have given us today. Give us the knowledge and the wisdom that has come from you to understand what you wanted us to do in serving you. Even those that are in Facebook Live, whatever blessing you have prepared for this congregation, be a blessing for them also. And then we give you all the honor and the glory. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen. And then we thank you. The purpose of our learning is to advance the kingdom of God. Kaya tayo narito, matapos natin marinig yung mga pinagdaanan na natin, narito tayo to advance the kingdom of God. You've been chosen, set apart to be holy. Sinet aside ka na ng Panginoon when you receive Him as Lord and Savior of your life. Sinet aside ka na, binukod ka na, because God knows there is something in you. May potential ka, and the gift of God, every believer will given a gift that has come from God. Meron tayong gift na nanggaling sa Panginoon. Each of us, each and every one of us, meron tayong ginagap na regalo mula sa Panginoon. Kaya nga, doon sa John 14:17, miracle ng bread, it is by faith you believe. Do you believe that? Sa pamamagitan ng pananampalataya. What is pananampalataya? Hebrews 11:1 says, faith is the substance of things you hope for, the evidence of things you do not see, but you believe. Naintindihan niyo po? Ito ay ebidensya ng nilanais mo, na pinapangarap mo, na makamtan, na darating ito sa iyo. It is a faith. Yun ang pananampalataya mo, na meron ka. Kung ano ang paniniwala mo, yun ang mangyayari sa iyo.
Kung palagi kang nagdududa, lagi mong pinagdududahan ang lahat ng bagay. Set your mind on the things of God. Isipin natin, Lord, dinala mo ako dito because I am your blessing. Are you a blessing? Amen. Okay, dinala tayo ng Panginoon dito para tayo ay pagpalain. Hindi para dumanas ka, pero sabi ko kanina, lahat, even Christians, even believer, ay dumadaan sa pagsubok. Bakit pagsubok? Kasi subok lang yan, eh. Bago mainit na plancha, huwag mo himuin yan dahil mainit yan. Pero sabi mo, susubukan mo nga, o yun, subok yun. Susubukan mo kung hindi ka makapasok. Kaya, lahat tayo dumadaan sa pagsubok. Pero alalahanin mo, inaakay ka ng Panginoon. Kung may mabibigyan mang problema, magbibigay ng solusyon ang Diyos sa'yo. Hindi yung, eto na yung problema na very aggressive ka, gusto mo gawin mo agad. No, ask God, Lord, paano ko yung gagawin ko? Pupunta po ba ako? Turuan mo po ako. Dahil nakikita ng Panginoon yung puso mo na wala kang aasahan, kundi siya lang. God will move. Tutulungan ka ng Panginoon na ma-accomplish yung ninanais sa iyo. Tuturuan ka ng way kung paano ang gagawin mo. Laging ganun ang gusto ng Panginoon. Come to me. Lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Come to me, all your labor and heavily laden, and I will give you rest. Pinalalapit tayo palagi ng Panginoon, pero ayaw natin, gusto natin yung gusto ng isip ko, ganito eh, gusto ko ganito eh, gusto ko sundin ko na eh. Wait a minute, sabi ng Panginoon. Nag-isipan mo munang mabuti. Huwag yung tayo nagmamadali. Pero, iba siyempre si Elijah. Kilala niyo yun? Kilala niyo si Mang Elijah? Okay, hindi niyo kilala. Siya ay isang manggagawa ng Panginoon. He is a servant of God. Very aggressive na manggagawa ang propeta na to. Very aggressive sa Panginoon ito. Alam niyang gagalaw ang Panginoon at naniniwala siya sa pangako ng Panginoon. I will never leave you. Never, 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 never. I will not forsake you. So, hinamon niya yung hari. Si King Ahab, sa first king yan eh. Hinamon niya si Haring Ahab. Sabi niya, okay, meron ka 450 ng Baal. During that time, yung sumasamba sa, alam niyo mga religious images, sometimes this is yung mga religious way ng pananampalataya nila na gano'n ang ginagawa nila. Pero sabi niya, Haring Baal, ay Haring Ahab, meron ka 450 Baal na sinasamba ninyo. Apuntay mo sila sa Mount Carmel at ipapakita ko sa inyo kung sino ang tunay na Diyos na sasambahin ng tao. But during that time, ang mga tao believer dun sa pinananampalataya nila na sinasabi na nga, ito Diyos natin. Iba-ibang pangalan, magaganda kanila mga pangalan. Yan ang sasambahin niyo, diyan kayo mananalangin, diyan kayo mag-o-offer ng mga ino-offer yung sinusulo ng mga hayop. So, nakita ni Elijah kung paano manamba ng mga tao. Awang-awa siya sa mga tao, kaya hinamon niya yung hari. Sige, sabi ni Haring Ahab, pupunta ako. That was 1 King chapter 18 niya. Thank you, Lord. So, pumunta yung hari at inutusan niya yung kanyang katulong na pumunta doon sa Mount Carmel. Dala ang 450 Baal worshiper. Sabi ni Elijah, okay, mag-prepare kayo ng baka ninyo, katayin ninyo, gumawa kayo ng altar ninyo, at katayin ninyo at ilagay ninyo doon sa inyong altar yung inyong baka na kinatay at ilagay ninyo sa altar ninyo at mamaya sunugin ninyo sa pamamagitan ng apoy. Pero, tatawag kayo sa Diyos ninyo na magpadala ng apoy dyan. So, ginawa na nga ng mga tao. Kinatay na nila yung kanilang baka at nilagay na sa altar at nilagay na doon. Tumawag na sila sa Diyos nila. Wala sumasagot. Maaga pa lang.
Nakalagay na yung altar nila. Tumawag sila sa Diyos nila, walang sumasagot. Hapon na, walang sumasagot. Sinugatan na nila yung kanilang mga katawan at sumayaw-sayaw na sila doon. Parang ati-atihan siguro yun. Hindi ko alam. Kasi yun ang nakikita natin sample sa iba eh. Inikutan na nila yun, sinayawan na nila, sinugatan na nila ang kanilang sarili, wala pa rin dumarating na apoy. Dumidilim na ang panahon. Sabi ni Elijah, makatulos yung Diyos nyo. Isingin nyo, sumigaw pa kayo. Yan din ang ginawa ng mga tao. Walang nangyari, makita yung tao. Umahingay na sila, sabi ni Elijah. Okay, eto ang altar ko. Ilagay na yung mga baka na kinatay nila. And then, sabi niya, tignan nyo ang kapangyarihan ni Yahweh. Tignan nyo ang kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. And he prayed to the Lord. Sabi niya, buhusan nyo ng tubig yan. 3 beses, 4 na beses, punuin nyo ng tubig. Nagputik na, tumulo na ang tubig. But when he prayed, suddenly, dumating yung lumalagablab na apoy, nain ang kanyang hinalay. At ang sabi ng tao, the Lord, He is God. Siya ang Diyos. Siya ang Diyos. And the people believe. Hallelujah. Naniwala ang mga tao na merong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sino pa ang tatawagin nila? Ang mga tao na yun na napakarami ay naniwala na merong Diyos. Paano mo ipapakilala ang Diyos? Hindi mo ipapakita ang kapangyarihan na nangyari sa buhay mo. Hallelujah. Hallelujah. Ganyan magmahal ang Panginoon. Hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago kailan pa man sa buhay natin. Lagi siya nandang tumulong. Lagi siyang magpakumbaba para mapakinggan ka, magpaababa to the point na mamatay siya sa bundok ng Kalbaryo para sa iyo at para sa ating lahat. Ganyang katindi ang Diyos na sinasamba natin. Hallelujah. Ganyan katindi kung magmahal ang ating Panginoon. Being in the church is a blessing and a challenge. Tayo bilang natin dito sa church, we are blessed, a blessing because the church is where the Lord Jesus Christ is. Ito ang lugar kung nasaan naroon ang Panginoon para matutunan natin lahat kung sino siya through our preaching, through the church. Church is used by God to present who He is in our lives. Bakit? Dito tayo meron dalang Bible. Dito natin binabasa ang kanyang mensahe. Dito natin pinaniniwalaan ang lahat ng kanyang patungkol sa ating buhay. Dito tayo nakakaranas ng pagsubok. Dito tayo nakakaranas ng mga blessing. Dito tayo pinalalakas ng Panginoon ang ating pananampalataya. The Lord blesses the church. This, sabi ko, the presence of the church, of the Lord is in the church. It is a blessing. And it is a challenge because nasa-challenge tayo, matagal na natin pinag-aaralan ng salita ng Diyos. Nasa-challenge tayo, asa na ba tayo? Umaangat ba tayo o bumababang lalo? Tayo nakakasagot kung nasaan tayo sa level ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Wala mga kapagsabi. Pero alam niyo, mahal na mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Mahal na mahal ng Diyos to the point na gusto niyang tayo ang makasama niya pag nawala na tayo sa mundo ito. Kasi dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Impyerno at yung presence ng Panginoong Jesucristo. Magpatuloy tayo. Nasa atin na ang pagpapalang ng Diyos. Nasa atin na ang lahat ng mga gusto natin. Kaya kailangan tayo ngayon ang instrumento ng Panginoon para makarating naman sa iba ang ano meron tayo. Ano yun? Yung kaligtasan ng tao. Yun ang gusto ng Panginoon na mapa sa atin. Tapos na ang mga disciple, tapos na ang maraming magagawa ng Panginoon. Dumating ang kapanahon na akala ng mga tao ng mga panahon na yun, Lord, dumating ka ba rito para gumawa ulit ng bagong
David's kingdom. Yung panahon ng paghahali ng King David na parang empire, or dumating ka para kalabanin namin ang mga Romano sa kapanahon na ito. Ang dami hinihintay ng mga tao during that time. Akala nila magtatayo ng panibagong hari ang pagdating ng Panginoong Jesucristo dito. Kasi that was the Roman time during that time. Roman civilization. Magtatayo ka ba ng isang hari? Tutulong mo ka ba kami na kalabanin ng imperyo ng Roma sa panahon na ito? But what the Lord brings to this world is salvation of your soul. Ang dala ng Panginoon, hindi espada, hindi pamatay, kundi kaligtasan para sa taong lahat nagsasampalataya sa Kanya. Amen. Andiyan kayo? Amen. Yan ang dala ng Panginoon. Hindi siya may dalang taba. Ang dala lang niya. Wow, Lord, thank you. Kaligtasan lang ang dala ng Diyos dito. Nothing more. Nothing less. Yan lang ang dala-dala niya. Dahil gusto niya, walang, that none should perish in this world. Ayaw niya na merong hindi makarating sa kanya, sa mga taong nilalang niya. What is happening now in the world? Patuloy ang pamamayagpag ng worldly things in this world because it is worldly. At maraming taong naiinganyo sa mundo, sa takbo ng mundo. Kaya tayo makakapag-isip. Lord, hina ako. Pero alam ko, may gagawin ka sa buhay ko. Idalangin natin yun sa Panginoon. Hingin natin. Wala tayo kasi hindi natin hinihingi sa Panginoon. Pag hinihingi mo yan, ibibigay yan ng Diyos sa'yo. Pero marami ka pang pinagkakaabalahan dito sa mundo. Hindi makikipag-ugnayan ng Panginoon sa iyo kung punong-puno ang kaisipan mo ng pangyayari dito sa mundo. Kaya mo ang Diyos ang magpatakbo sa mundo. Kahit anong prayer mo, yung gusto ng Panginoon na mangyayari sa mundo. Are you there? Amen. Kung natin isipin, manalangin tayo para sa mundo. Pero ang ipanalangin mo, Lord, your will, not mine. Yun ang hingin natin. Hindi natin mababago ang mundo. Ang Diyos ang naglalang ng mundo. Why are you going to consult anybody for the mundo? Ang Diyos na. Siya ang naglalang. Siya ang gagawa. Hindi ikaw, hindi tayo. But we have to pray, Lord, your will be done here on earth as it is in heaven. Hallelujah. So, maraming gustong ipakita sa atin ng Panginoon sa kapanahon ng ito. Marami siyang gusto na malaman natin ang tungkol sa Kanya. Pero ang gusto natin, marites ka pa. Anong sabi ng kumari mo? Anong sabi mo? Anong ganito? Anong balita? Anong balita ngayon sa inyo? Sino ang buntes? Sino ang ganito? God is a good God. Gusto niya, mag-focus naman tayo. Mag-focus naman tayo. Makarating na tayo sa ganitong edad. Pero gusto niya, mag-focus naman tayo sa Kanya. We're still in this world. In this world, we shall have tribulation. Maraming kahirapang darating dito sa ibabaw ng mundo. Maraming mga sakit, maraming mga sakuna, maraming mga pangyayari na hindi mo gusto, but it will happen. But those that believe in the Lord Jesus Christ will be shielded upon every calamities in this world. Are you there? Amen. You know that you're being shielded by God. Tinutulungan ka ng Panginoon na makarecover ka, makarating ka sa hangganan na gusto niya parating mo sa mundo. Because hindi niya ibibigay ang buhay niya kung hindi lang gusto niya na magkaroon ng kaligtasan ng lahat ng tao dito sa mundo. Huwag natin ipagpalit. Sabi nga ng gada dito, huwag mong ipagpalit yung Sunday. Huwag mong ipagpalit yung konting oras na ibibigay mo sa Panginoon. Pagkatapos nun, gawin mo yung gusto mo.
makikita ng Diyos yung puso mo. Ano man dumating ng mga problema, may katugunan ng lahat ng bagay. You've been set apart to be holy. You're the Son of God. Hallelujah. Hallelujah. You're a friend. You're a chosen generation. You're a friend of God. You are blessed. Pinagpala ka ng Diyos. Binigyan ka ng kalakasan, ng kabayapan. You're a child of God. Hallelujah. You're a brand new person. Why? When you receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior of your life, all things are passed away. Behold, all things in your life has become new. Bago ang lahat sa buhay mo, pero gusto mo pa rin doon sa luma. Gusto mo pa rin yung dati. Nandun ka na sa bago, pero gusto mo bumalik ulit doon sa luma. Parang katulad ng mga Egyptian, nandito na ang pagpapala ng Diyos, nakarap na kayo sa promised land, pero gusto mo pa rin bumalik sa Egypt. Eh, doon sa Egypt, masarap-sarap ng pagkain. Kahit nabutot balat na kami sa pagtatrabaho, pero pinapakain kami ng masarap. Eh, dito sa ilang, si Moses lang ang kausap, tapos natatakot pa kami pag bumulong. Bakit? Bakit ka natatakot? Fear is only in your mind. Nandito lang yung takot mo. Pero, know the presence of God in your life. Pag-atap niya sa'yo. When you cry to the Lord and repented from your sin, lahat ng pagpapala mararamdaman mo sa buhay. Hindi mga material thing, pero spiritual thing sa ganang ibibigay ng Panginoon yan sa'yo. Kaya nga, stand still. 2 Chronicles chapter 20, 15 to 7. 15 and 7. 2 Chronicles 20. And he said, listen, all you of Judah and you inhabitants of Jerusalem, and you, King Jehoshaphat, dumadaan sa pagsubok si Haring Jehoshaphat. Thus says the Lord to you, do not be afraid nor dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Verse 17. You will not need to fight in this battle. Position yourself and stand still and see the salvation of the Lord, who is with you, all Judah and Jerusalem. Do not be fear or be dismayed. Tomorrow, go out against them, for the Lord is with you. Amen. Hallelujah. Dumadaan ka man sa pagsubok. Remember, the battle is not yours. It is the Lord. Bakit? Anak ka ng Diyos. Amen. Ang kalaban nila, sabi ko nga kanina, meron pa bang mas mataas? Meron pa mas makapangyarihan sa Diyos? Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng may tuhod ay luluhod at magsasabi na siya ay Diyos. Is there anything too hard for the Lord by this time? Meron bang mahirap na gawin ng Diyos sa iyo? Sa kapanahon na ng buhay mo ngayon? Meron bang hindi kayang gawin ng Diyos sa gusto mo? Are there anything too hard for the Lord? No. Wala. Because you are loved. You are chosen of God. You are the child of God. Hallelujah. Sabihin sa katabi mo, you are loved. Hallelujah. So, sabi, stand still. Tumayo ka ng matuwid at harapin mo, pero hindi ka makikipaglaban sa anumang problema mo dito sa mundo. It is the Lord fighting for you. Are you there? Kaya, bigyan na natin sa Panginoon. Lord, sige po. Unti-unti, maglingkod na tayo sa Panginoon. Unti-unti, gawin na natin. Bigyan natin ng panahon ang Panginoon.
We have so many time doing so many things for ourselves, for everybody. Pero bigyan na natin siya. Because of His love and mercy, you are not fighting against your enemy, but the Lord is the one fighting for you. Yan ang gusto ng Panginoon na maunawaan natin. Hindi yung umiyak tayo palagi nang nalulungkot sa mga problema. Hindi mo isog yung problema mo. Ibigay mo yan dahil siya lang ang makakatulong sa iyo. Have the faith to believe. Something good is going to happen in your life. May magandang mangyayari sa buhay mo. Because God is with you. Amen. Unawain natin mabuti yung God is with you. Ang kining niyo yan ang buong puso. Ang kining ninyo na tanging si Diyos, ang Panginoong Diyos ang nasa puso mo. Huwag mo siyang haluan ng iba. God is a jealous God. Gusto niya siya lang ang nasa puso mo. Huwag mong haluan ito ng maraming bagay. Okay, meron kang time sa lahat ng bagay. Because Ecclesiastes says, there's a time for everything. There will be time to praise and worship the Lord. There will be time to thank the Lord that we are still alive. But share a part of your life in serving the Lord. Gusto niyo po ba? Mag-set na tayo habang may panahon pa. Hindi natin alam ang bukas, ang mga panahon na darating kung nandito pa tayo. God is counting on you because He has given you the gift. May potential ka. Ang potential mo, yung kaya mo lang gawin na maglilingkod ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Yung kakayahan mo lang. Ang kaya mong gawin para sa Kanya. Yun ang ini-expect ng Panginoon na magawa mo para sa Kanya. Hallelujah. Maraming pagpapala ang gusto ng Panginoon. Pinadala niya ang Holy Spirit. He has given us to minister para sa atin. Turuan tayo, i-guide tayo sa anumang lakarin natin sa mundo ito. Ask the Holy Spirit. He will guide you, He will teach you everything about the Lord. Manatili tayo sa church, manatili tayo nagkakaisa. Because pag nagkakaisa ang isang grupo, there is peace, there is harmony, there is happiness in serving God. Handa pa tayo sa maliliit na bagay para makapaglingkod sa Panginoon. Handa ba tayo? Amen. Unti-unti lang po nagagawa tayo because we are doing the standard in our church today na kahit na kukunti lang ang magawa natin. Kung sama-sama tayo, nagiging malaki ito, nagiging maganda ito because we are one in the sight of God. Amen. Amen po? Amen. Walang mahirap kasi sa Diyos eh. Ang kailangan lang Diyos, malinis na puso. Siyang nandun sa puso mo. Na siya ang lagi mong tinatawagan. Hindi mo tatawagan yung wala kang pera, tatawagin mo yung Bay, yung Bombay, yung ibang mga kumari mo na magpapautang sa'yo. No, ang tawagin mo ang Panginoon. Tuturuan ka ng method, tuturuan ka ng pamaraanan kung paano ka magkakapera. Nang maayos, nang malinis para sa iyong kapwa. Yan ang gusto ng Panginoon na ang Panginoon punong-puno ng unawa para sa atin lahat. Ang pagmamahal niya hindi kayang sukatin ng anuman sa mundo. Sa buhay natin, huwag tayong maging plato. What is plato? Stagnant. Pagdating mo na yung sinit, nandun ka lang, stuck ka na. No. There's some other way. Huwag pa rin tayo para sa Panginoon. Bigyan natin ang buwang ang paglilingkod sa Diyos. Because ito ang hihintay ng Panginoon para sa ating buhay. Walang mahirap sa Diyos. Kaya ng Diyos ang lahat ng bagay na ito. Hallelujah. Pakita nyo yung mga tao na unbeliever during the time ng kinuwento ko yung kay Elijah. Unbeliever yung mga tao na yun. Libo-libo dahil ari nila, sinusunod nila. Nananampalataya sila sa Diyos-Diyos. Pero nung makita nila ang ginawa ng Diyos, makita nila, dumating ang apoy, nilaplat lahat ang mga inalay ni Elijah.
The Lord, He is God. Sabi ng mga tao, nagpapalataya sila. Gawa, kahit na isa sa atin ay pagbahagi ng magandang balita kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. You are the living Bible. Your great testimony is the best that you will give to other person. Kaya, habang may panahon pa, gawin na natin, huwag natin panginayangan ang konting oras na ibibigay natin sa Panginoon. Let us stand. Father in heaven, we thank you for the wonderful message that you have given each and every one of us. Maraming salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa araw na ito. Maraming salamat po sa paghipo mo sa puso ng bawat isa na naglagay ka ng pagkakataon sapagkat walang huli ng paglilingkod sa iyo. Hallelujah. Salamat po kung paano pinagpala mo kami ang bawat isa sa amin sa araw na ito. Maramdaman namin, Panginoon, ang pagtawag na makaganap kami sa tungkulin ito ng buong puso. Kahit na makapag-umpisa kami, Panginoon. Maraming salamat sa pagtitiwala mo sa iyong lahat ng papuri at parangal sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayo magsabi na Amen. Masama kayo bago or merong problema na gusto panalangin para sa Panginoon sa araw na ito, please come forward. Aksidente na ganado na Thank you.
Sa lahat po ng mga nasa Facebook Live, gusto mong tumanggap sa kanya sa Lord and Savior of their life. Sumunod po kayo sa isang may ng panalangin. Sabihin mo po, Panginoong Jesus, salamat po. Pagtawag mo sa akin sa araw na ito. Isang makasalanan. Nagkasala ako sa iyo at sa aking kapwa-tao. Pagkawali ko po ako. Kung sa oras na ito, binatanggap kita, binubuksan ko ang aking puso, inaanihan kitang pumasok. Sapagkat tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling pagpagligtas. Salamat po sa kamatayan mo, tuon sa mundok ng Kalbaryo, at ngayon sa kaligtasan. Salamat po sa biyayang ito, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless you. Praise God. Ngayon po, dadako po tayo sa pagbibigay. At tawagin ko na po si Sister Eva para po sa song offering po. Handa po natin yung bibigay natin kay God habang nag-special na. Looks upon me, I struggle alone. Say I have nothing, they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, I will wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I have good place to sleep. Food on my table, shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a kind family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Lord, I know I'm not wealthy, unless clothes they're not new. I don't have much money, Lord, I have you, and that's all that matters to the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I have good place to sleep. Food on my table, shoes on my feet. Gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Amen. Ipag-pray po natin yung kalog natin kay God. Father God, once again, salamat po Lord sa lahat ng blessing na tinatanggap namin. Maging sa physical man to, spiritual at financial.
At Lord, sa offering nito, Lord, we want to praise you, we want to glorify you, we want to return, Lord, yung mga pagpapalang pinakakalit mo sa amin. We pray, Lord, na magamit po ito, Lord, sa kaluhalitian nyo. Magamit po ito, Lord, para ipalaganap yung salita. Magamit lamang po ito, Lord, para sa kaluhalitian nyo, God, Father. At Lord, sa aming mga nagbigay, magbibigay, Lord, patuloy niyo po kami pagpalain. Lalo na, Lord, na itong dating napasukan, Lord. Alam po namin, Lord, na i-provide niyo po yung pangangailangan ng family namin. At lahat, Lord, ng pangangailangan namin, Lord, alam po namin, Lord. Kayo po, Lord, ang source dito. At Lord, we know, Lord, na hindi niyo po ipapabayaan, Lord, sa aming pangangailangan. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you for your love, for your blessing, for your protection. Salamat po, Lord, minsan pa ang lahat ng complete. Salamat sa Panginoon Kristo Jesus. Sa announcement po, patuloy po natin ipag-pray. Every Wednesday po yung gawain nila Pastor sa Presinto 2 na patuloy po nang malihayag yung salita ng Diyos sa mga nandun sa Presinto, di ba? Sabi nga ni Pastor, hindi natin alam kung hanggang kailan yung buhay natin eh. Doon nasa Presinto ka, doon malaya ka, hindi mo alam kung hanggang kailan talaga yung buhay mo. Kaya hanggang may chance, may pagkakataon tayo, i-share natin yung Word of God, lalo na sa mga lost, naliligaw, o hindi nakakilala sa Diyos. Tapos, ano na po, yung anniversary natin. Excited ba ang lahat? Yes. Parang isa na. Magpa-47 year anniversary na po tayo. 7 po, 47. Mag-prepare po tayo, tapos kung yun, pag-usapan na natin kung ano yung presentation, kung anong gagawin natin sa anniversary natin. Sana lahat mag-cooperate, mag-excited ang lahat. Tapos, prayer and fasting po, no? Every Friday din po, praying po noong Saturday. Tapos, sa cell group pa rin po, yung young adult, Saturday po, 8 p.m. Lahat po ini-invite. Yung mga young adult, we miss you. Yung mga hindi nakakasama, sana you find time para makasama namin. Tapos yung mga adult, every Friday, 7:30. Youth, children. Children po, pag Sabado rin po, 5 p.m. Sabado po. Yung lamang po, maraming salamat po. Tapos, sige po, yung lamang po, maraming salamat. Praise God, tayo po lahat ay tumayo muli po tayong umawit sa Panginoon. Within po namin ang great and mighty is He. Amen. Praise God. Tunay nga, God is greater than anything. Amen. Yes. Praise the Lord. And we receive the blessings from God. Muli po natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! Great and mighty is He. Hallelujah! Celebrate
muna po tayo. Ngayon po, tinatawagan po lahat ng may birthday ng March. Wala po? Wala may birthday ng March. Pasok na po dito. Yan. Sige po. May birthday po. Patayin po na lang siya. Patayin po natin sila. Praise God. Hallelujah. Ipfollow na lang po yung cake ninyo. Medyo nag-delay po. Hinihiling ko po na bawat isa, extend natin yung ating mga kamay. I-bless natin ang mga may karawan na Yes, O Lord. Hallelujah. We bless your holy name, O Lord God. Pinupuri po namin kayo, pinararangalan, pinasasalamatan sa buhay ng iyong mga anak na narito sa harap. Panginoon, aming amat aming Diyos, dalangin nga po namin na pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa sa kanila. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na manguna, gabayan, pagtubayan sila, Panginoon. Magmula po sa kanilang mga kalusugan, pangangatawan, sa kanila po, Panginoong buhay spiritual o Diyos, higit sa lahat, na maging kagamit-gamit sa iyong basan. At maging Panginoon kung saan sila naroon, ano man ang kanilang ginagawa, hallelujah, basbasan mo po ang gawa ng kanilang mga kamay. Panginoon, dalangin nga po namin na iba yung pagpapala, ibuhos mo po sa kanila at sa kanilang buong sambayanan. Salamat po, Panginoon, luwalhati sa iyo. At tunay nga pong lahat ng parangal, papuri pagsamba ay tanging sa inyo lamang, O God. In Jesus' name, this all we pray. Amen. Amen. God bless po. Mamaya na lang po yung cake ninyo. Medyo na-delay po. Hallelujah. Praise God. Ngayon po, inaanyayahan ko muli ang lahat. Ipag-pray naman po natin. Tayo po tayo. Para po, tayo ba? Hindi mo na pag-pray. Okay. Sige po. Para po sa ating closing prayer, inaanyayahan ko na po ang lahat. Para po naman po, tawagin na natin uli ang ating senior pastor. Tayo po ay manalangin, yuko po natin ang ating mga ulo. Maraming salamat, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pisahing pinagkaloob mo sa amin na maging kagamit-gamit kami sa inyong isang Panginoon. Maraming salamat po sa pagkilos mo sa bawat isa, sa mga nangangailangan ng pagpapala, Panginoon, sa mga pagpapagaling, sa mga may karamdaman, maging ailing packets, Panginoon, kahit hindi naman ang mga problema pinagdadaanan ng iyong mga anak sa lugar na ito. Maraming salamat po. Maging sa mga nasa Facebook Live, kung anong pagpapala ang pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito, ganun pagpapala rin po ang makarating sa kanila. Kaya Panginoon, maingat namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng kapulihan, kalwalhatian, karangalan at pagsamba. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pinakamakapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus. Tayong lahat ay magsabi na Amen. God bless you.
Receive the blessing. Amen. Ngayon po, tutungo po tayo sa ating po mga cell groups. At doon na po, syempre, family day po natin today. Kaya po, doon na lang po isa-serve yung ating food. At this time din po, sino po yung nais na mag-fill up ng membership